Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni E.B. Hugalbot sa thread. Sabi niya, bye-bye Lolo, then question mark. Executive Secretary, i-share lang ni E.B. Hugalbot yung post ng Philippine Star. Kalagay dito, news update. Executive Secretary Lucas Bersamin on reports that he will be replaced by Finance Secretary Ralph Recto. Not true until it actually happens. I don't know how the speculation is started. Yon ang sagot ng AS nung tinanong. Medyo curious lang ako yung sabi niya, not true until it actually happens. So, ibig sabihin, may posibilidad. Sa ngayon, hindi pa. Kung wala sanang posibilidad, so, no, absolutely not. I will not be replaced. O di, period. Wala na. So, dahil sinabi niya na not true until it actually happens, 50-50. Yun ang opinion ko. So, bakit siya papalitan kung sakali man? Di ba yung allegation ni Saldico? Mayroong nabanggit niya Secretary Amina Pangandaman at yung Yusek Bersamin. Sino ba yung Yusek Bersamin na yun? Kamag-anak ba yan ni A.S. Bersamin? I don't know. So, dahil na nasasangkot ang isang Bersamin, kahit yung allegation ni Yusek Bernardo nung humarap siya sa Blue Ribbon, may nabanggit din pangalan ni A.S. Bersamin na di umano nakatanggap siya ng kickbacks. So, nasasangkot na ang pangalan ni A.S. Bersamin. So, I don't know kung anong gagawin ng presidente. It's all up to the president. Ito, puros speculations lang muna tayo ngayon. Si Auntie Claire, magsasalita. Kung magsalita sa Auntie Claire, halos lahat ng sasabihin niya, wala na akong paniwalaan. Ang kay Auntie Claire, puros depensa sa Pangulo. At yung depensa niya, mapupunta ang sisi sa mga Duterte. Ganon palagi ang line of statements ni Attorney Castro. Wala na yung professional ang dating na the one that can inspire, the one can get motivated, the one that unites. Wala yun. Puros divisive. Talagang sobra na ang political tension o political divisiveness sa ating bansa na nakakadismaya. Yung simula ng administrasyong ito, yung unity team, ako napakataas ang aking pag-asa, sabi ko. Tuwan-tuwa ako nung nanalo ang unity team. Wow! After all these years, ito na, makakabangon na. Kasi, ang laki yung political capital ni PBBM at BP Sara. Pero mo, the largest margin pagkapanalo ng presidente at vice presidente, talagang hindi lang landslide, kundi tsunami. Tama? Halos kalahati ang boto ni Madam Leni, 15 million, compared kay PBBM 31.6. Di ba? Sobra kalahati. Mas malaki ang lamang ni BP Sara kay Tito Soto. So yun, political capital. Sayang, hindi nila na translate yung ganong political capital into something tangible na mag-aangat na ang taong bayan. Yung bayan, babangon muli. Yun na sana. Sayang, at bakit nagkaganito tayo? It's all because yung tingin ko lang
it's all because of political ambition. Yung gusto nilang mag-perpetuate in power. Kasi kung hindi lang masyadong ambisyoso sila na from Marcos, Romualdez. From Romualdez, Marcos na naman. Ganon yung naisiwalat na plano. Ayaw nila na masingitan. Oh. Kaya, yun na. Sinibak nila si Gloria Macapagal Arroyo unceremoniously dahil lang daw magkukudita sa kamara. Ayun, nagsimula na ang tambaloslos. Yun na. Sayang. Hanggang ngayon, talagang sobra pa sa kung sa dito sa Mindanao, rido. Talagang ubusan na ng lahi ang nangyari. Oh. So ano to ngayon? Nataranta yung napanood kong balita ng Billionaire News. Ako, saludo ako sa Billionaire News. Hindi siya katulad ng ibang mainstream media na, kita mo, pumapabor talaga sa Marcos administration. Ang Billionaire News, binabanatan kahit sino. Katotohanan talaga ang gustong ihayag ng Billionaire News. Binabanatan niya ang Duterte, binabanatan niya si Marcoleta, kahit sino yan na may makitang something fishy. Balita. Yung insider source report ng Billionaire News, natataranta na daw ang Pangulo. Nagkukonsulta na siya ano ang gagawin. And ako talagang if I am in Malacanang, kung ako ang presidente, talagang mataranta ako. Kasi yung akusasyon ni Saldico, kahit sinasabi nila na baseless, that's normal yan. Kailang ang taong bayan, hindi mo ngayon mapigilan ng taong bayan to conclude on his or her own. Totoo yung sinasabi niya na walang probative value dahil hindi under oath. Kaya lang sa court of public opinion, baliwala yung under oath na yan. Kasi nga si Orly Gutesa, nag-under oath, hindi nyo pinaniwalaan. Tapos ngayon, nagsalita si Saldico, sabi nyo mag-under oath muna. Ay, we were not born yesterday. Ako, naniniwala ako sa mga pasabog ni Saldico at lalong nawalan ako ng tiwala sa administrasyon ito. Opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niyang natagaan na mo yero. So mag-atop na ni karon. Salamat yo, maka-atop na gyud mi karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo yero. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. Og maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. So mo ni ang atupan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gini kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-aw ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ang imong abuhan nga kawayan lang?
murag 5 na katuig. o 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naanag yun ang sin. Oo. Salamat kayo ya. Okay, salamat.